Ang Bombo Radio Philippines ay isa po sa mga pangunahing media network na naimbitahan para i-cover itong final command conference para sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nariyan live si Bombo Isa Cotoner. Maki-update tayo, Bombo Isa. Yes, Bombo Genesis, wala na ngang makakapigil sa gaganaping BARM parliamentary election sa September 14. Ito ang binigyan diin ng COMELEC sa Final Command Conference na isinagawa ngayong araw sa Parang Maguindanao del Norte. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kahit may naitalang election-related incident sa rehiyon, hindi ito makakaapekto sa paghahanda at mismong pagsasagawa ng halalan. Dagdag pa ng poll body, hindi dapat magkaroon ng kahit isang presinto na makakaranas ng failure of elections. Kabilang sa kanilang direktiba ang maayos na pagboto ng mga botante, tamang pagre-report ng mga electoral board at pagpapanatiling ligtas at kumpleto ang lahat ng election materials at kagamitan. Tiniyak din ng poll body na dapat nakapag-transmit ng resulta ang lahat ng presinto upang maging maayos ang proseso ng halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung halalan sa Bangsamoro, handa ang COMELEC kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ipinapakita po natin, wala na makakapigil sa halalan natin na ito. Bagamat may nangyaring insidente, isa lang po ang mensahe na gusto iparating. Kung ang Chief Minister nga, kaya nilang tambangan, pwede rin po nila siguro iharas. Kaugnay naman ito, nagbabala rin si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga kapulisan na nakadeploy sa BARM ngayon na mananagot sa kanya at kay Philippine National Police Chief Police General Melencio Narcartes Jr. sakaling magkaroon muli ng karahasan bago habang umatapos ang halalan. Tiniyak ni Remulla na handa na ang naturang ahensya at Philippine National Police para sa darating na eleksyon. Ayon sa kalihim, magdadagdag ng nasa 5,000 police personnel upang palakasin pang seguridad sa araw ng halalan. Kumpiyansa rin si Remulla sa mga isinasagawang paghahanda at sa progreso ng security measures sa buong rehiyon bago ang September 14 elections. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Department of Interior Local Government Secretary John Vic Remulla. 98, konti-konti na lang, fine-tuning na lang. We'll make sure that nothing happens again. But 98% all the polling machines are there, all the contingencies are there. Yung peace and order situation, like 5,000 police and additional police will be sent here. So confident naman kami sa mangyayari dito. This grand experiment will show that a Muslim nation can exist in a Christian country. And it's very important to not only to the Philippines but to the world. Bombo Isa? Yes, Bombo Genesis. Just 20 days before yung halalan, so far, isa pa lamang yung election-related incident na naitala dyan, yung pananambang last Saturday. Yes, Bombo Genesis, no, yun nga yung tinutukoy for COMELEC, Bombo Genesis, yan yung ating paglilinaw, no. Para sa perspective ng COMELEC, ito ay maituturing na nilang election-related incident dahil nga itong si BARM Chief Minister ay isa ring kandidato para dito nga sa naturang halalan. Ngayon, pero sa end naman ng Philippine National Police ay suspected election-related incident pa lamang ito. Actually, kanina ay nakausap din natin si PNP Chief, no, at sinabi niya nga na inatasan niya na rin itong BARM Regional Director pagkapunta niya nga dito sa command conference na tukuyin o hanapin na talaga kung sino yung nasa likod nitong pananambang sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Kasi hindi nila talaga tinatanggal o inaalis yung posibleng merong nasa likod talaga nito. At yun naman yung tiniyak ng Philippine National Police sa atin dito sa Parang Maguindanao del Norte, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa. Mula rito sa Parang Maguindanao del Norte, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 region network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.